damag sa pabrika, kayod kalabaw sa bukirin, ulanit arawin tayo sa kalsada, may sulong lamang ang adhikain. Hinarap na natin ang lahat ng hirap, binalikat ang lahat ng pasanin, ngunit ang bunga ng ating pagsisikap, sinasarili lamang ng mga sakim. tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang pangharang sa tangke, tayo ang pambala sa kanyon, habang nag-aabang ang mga buwetre, naghihintay ng tamang pagkakataon. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Good Monday po. Tayo ang Monday. October 23. 2023 po. Magandang umaga po sa inyong lahat. habang nag-aabang ang Medyo na-late po tayo ng konti kasi po ay may inayos po yung ating station manager din sa ating programa. Kasi hindi ho nating malamang dahilan. Alam niyo naman, medyo masama ang panahon, hindi ho tayo makapaglalabas dahil nga dito sa tumitindihong mga sakit kaya medyo ho tayo ay nagpapahinga paminsan-minsan din pero yung ating programa po dito sa Mabuhay Mindoro every Monday 10 to 11 at pag Wednesday ho ay 9 to 10. At Saturday and Sunday, meron ho kaming programa ni Sir Ed Mancera, yung saktong-sakto lang every Saturday and Sunday 9 to 10 p.m. Ang umasa, lalo't ang bituka ay walang laman. Napakailap sa mahirap ang hostesya. Magandang umaga po dyan kay Sir Julius Marasigan ng Barangay Ibaba West. At syempre kay Pinsang Arnel Barrientos Alcoba ng Barangay Ibaba West At syempre kay Coach Butchoy Gyang, kay Paring Butch, magandang umaga po sa inyo dyan sa Barangay Ibaba West. Patindi po yung nangyayari dito sa atin sa usaping dagat yung teritoryo yung West Philippine Sea kahit yung Ayungin Shoal na pag-aari ng Pilipinas ay inaangkin ng China. At kahapon ay parang may pattern parang ngayon binangga na yung ilang mga barko ng Pilipinas na magsusupply sa Bangkang Sierra Madre parang kung titingnan ho natin yung ilang mga yung matrix ng mga pangyayari mula po nung sinimulan nila nung sa pagharang, paglalagay nung parang na sa dagat at yung pagbomba ng tubig sa ating mga
sa mga barko na nagdadala, nagsusupply ng ng pagkain dun sa bangka na saan natin sa West Philippine Sea. Ay ito naman ho ngayon ay yung bangga. Parang ang hinahanap siguro tayo naman, tayo mga Pilipino, hindi naman na ho natin nga na magkaroon ng wag naman sana malayong malayo pero sabi nga natin pakiusapan sino ba talaga yung may problema, bakit nagkaganon na samantalang kasi kung hindi ho natin ipaglalaban yung ating karagatang nasasakupan, parang malaking problema sa mga darating na henerasyon at masisisi pa tayo ng ating mga susunod na henerasyon. Kasi pag-aari ho natin yan kaya medyo nahihirapan pag-aari natin at nanalo tayo sa usaping sa nanalo tayo sa Pilipinas ang karagatan na yan. Kasi nagkagarto-garto lang nung time na kasi nung pamumuno nitong si Pangulong Rodrigo Duterte, parang hindi ho natin alam, wala tayong parang naging package lang na yung Pilipinas at yung ilang na malaya, sabi ni Pangulong Duterte nung time na siya ang presidente, ay malaya makapangisda yung mga China, yung mga Chino doon sa ating karagatan. Yan sa West Philippine Sea na yan. Ngayon, ang nangyayari ay parang inaangkin ng Pilipinas, inaangkin ng China. Kailangan pa rin ho natin ng mga, sabi nga natin, yung kahuli-hulihan ngayong pangyayari na pagbangga na doon sa ating mga bangka na magdadala sana ng supply doon sa tropa na naadya sa karagatan sa West Philippine Sea ay parang indikasyon na ano ba ang susunod. Kung sinasabi kasi ng AFP, particular ni ng AFP chief ni Broder, ay tuloy-tuloy ang pagdala. Pero ang inaano nga natin, ano ba yung susunod na hakbang ng China, dahil matibay sa kanila na kanila talaga yung karagatan na yon. Ang mungkahi nung ilang mga analysis, nung ilang mga eksperto, para hindi na mangyari, pwede naman sigurong yung via air, yung papawid, yung pagsusupply na lang para hindi na humantong doon sa ganun. What if naman kung yung China, dahil sa sinasabi nila na pag-aari nga nila itong bahagi ng karagatang ito, iba naman yung maging ganti naman, mas malala kaya ho tayo kaya may gerang nagaganap sa pagitan ng Israel at nitong Palestine, at may nangyayaring gera sa pagitan Russia at Ukraine. Itong Pilipinas na napakaliit na bansa, ganito yung nagiging sigalot. Ano ba ito? Tama ba ang hula? O tama ba yung nakasulat sa Biblia na magaganap muli ang itong ganitong mga pangyayari? Wag naman sana malayong malayo. Wag naman sana. At nandun pa rin ho tayo sa presensya ng pakiusapan. Tahimik na pagprotesta. Wala namang protesta. May tahimik bang protesta? Kailangan lagi may ingay. Good morning po kay Maria Siren. Asedera Clerigo. Dating ito'y appointed SK ng Barangay Lumang Bayan, Calapan City. Maraming salamat po kay Madam Siren Asedera Clerigo sa inyong panunood. Siyempre, binabati natin yung BHW at BNS nitong Barangay Lumang Bayan. Pero mukhang nung time ng election na nung open campaign ay nawala na yung pag-ikot-ikot nila. Tsaka siyempre, itong kakarampot, although itong masisigasig ng mga barangay tanod ng barangay police
nitong barangay Lumang Bayan, kahit ito minsan ay 6, 8, kulang na kulang, itong mga barangay tanod na ito ay masikhay pa rin na lagi-lagi ay naka-duty, umiikot sa barangay. Ay tayo, mungkahin natin sa mga susunod na mga punong barangay nitong barangay Lumang Bayan, sana ay dagdagan itong mga barangay pulis na ito kasi sobrang laki ng barangay Lumang Bayan, hindi kaya ng 6 o 8 na naka-duty araw-araw yung seguridad nung barangay kasi napakalaki, napakalayo ng mga area. Kailangan mungkahi ko lang naman po yun sa mga susunod at bago maihahalal na pinuno na punong barangay nitong barangay Lumasana magdagdag ng mga barangay police. Happy birthday po kay Mundo Dilan, kay Earth Dilan Clerigo Espanol. Magandang umaga at happy birthday kay Earth Dilan. Happy birthday, Earth. At syempre, belated happy birthday din kay Sir Noel Cedro, ng Barangay Lumang Bayan. Nagdiwang ata ito ng kaarawan noong October 21. Hindi tayo nakadalot, may masama nga ang dawi, masama ang pakiramdam. Happy birthday kay Sir Noel Cedro ng Barangay Lumang Bayan. Ulanit arawin tayo sa kalsada, may sulong lamang ang adhikain. Hinarap na mukhang ewan ko mukhang tatapusin muna talaga yung yung itong barangay at SK election kasi parang ang nakikita lang natin na may nagde-decorate na doon sa paparating na Pasko ay ito ang bayan ng Pola. Meron sila kasi doong underwater Christmas village sa Pola. At kung gusto nyo hong bumisita, syempre, bisita kayo doon pag siguro mga 6 p.m. or yung gabi. Malapit ho ito sa bagong munisipyo ng Pola, or yung kanilang underwater Christmas village. Habang nag-aabang ang mga buwetre, naghihintay ng tamang pagkakataon. tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Pero yung barangay at SK election, parang nasa batas kasi ang October sa 2025 ay midterm election mula doon sa 12 senators pababa tapos 2025 December barangay at SK election na uli bahagi lang po yung pagsunod doon sa nasa batas yung every 3 years yung election. Parang ganun. Kaya ang mangyayari doon sa mga maluluklok ngayon ay di 2 taon lang pagsiservisyo. At kung hindi pa tapos yung kanilang term, yung 3 term nila sa pwede pa rin sa nilang lumaban. Pero ganun lang yung kasi baka magulat yung iba na nag-election ng 2023, 2025 meron na uling barangay at SK election. Kaya medyo maliit yung first term nung kung sino man yung mga bago na maluluklok at mananalo ngayong darating na October 30 barangay at SK election. Pero tayo kahit nga hindi nga lang ho natin nung Saturday sana gusto kong kay Sir Ed ito yung yung mga partisans at non-partisans candidate. Kasi parang kung tutusin mo dapat wala na mga partisans candidate kasi ayon sa COMELEC pwedeng i-endorso
yung mga partisan candidate ay pwedeng i-endorso nung syempre ng mga mayor, congressman o gobernador. Bansa ay hawak ng Pero dito naman siguro sa atin sa probinsya, wala namang pag-endorso ano. Hindi ko natin alam ha. Pero may mga bali-balita tayo na parang may pinatatawag ano. Yung halimbawa sa isang barangay, may 3 naglalaban-laban na mga grupo. Ano? Pinapatawag 'yan ng mayor or kung yung sino mang mga politiko. Hindi natin alam para kausapin ba or ano. Maghapot Pero tayo, malinaw ang ating sinasabi lagi sa mga lumalaban ngayon, tumatakbo dito sa barangay at SK election na sana kung dumating man yung midterm election, halimbawa sinuportahan kayo ni Mayor, sinuportahan kayo ni Congressman, sinuportahan kayo ng mga dating mga politiko, ng pasani. wag naman ho kayo magpasaklaw sa susunod na halalan sa 2025. Wag naman ho kayong sunod-sunuran, ano? Sana wag na kayong sunod-sunuran naman sa mga nagpatakbo kuno sa inyo, ano? Yung sinasabi nga yung kung partido at partido, ano? Wag naman sana kung ganon mangyari, ano? Dahil medyo ano ho tayo ngayon parang anong nangyayari sa election natin ngayon parang ba't ba lumaban si ganyan dahil ba may sweldo at dahil pag may mga presidential at na midterm election ay gamit na gamit at nagkakapera itong mga politikong ito, itong mga barangay kagawad na ito, barangay chairman na mga ito ay parang wag naman sana na isipin nila na ito ay para pagkakitaan. Sana nasa ating puso pa rin yung lumalaban tayo ngayon sa panahong ito ay para paglingkuran ang ating mga kababayan sa barangay. tayo ang pangharang sa tangke. Tayo ang pambanat. Tayo malinaw pa rin tayo na sana naman maliit lang naman ang bawat mga barangay. Wag na magsiraan, wag na magsiraan sa usapin ng wag na magpersonalan, yung mga magkakatunggali. Dahil yan naman isabi nga isang araw lang kayo magkahanggan. Tapos habang buhay kayong hindi nag-iimikan dahil lamang dito sa nalalapit na barangay at SK election. At kahit hindi nga hindi kandidato at nagmamanok-manok lang sila ang magkakaaway. Wag naman ho sana dahil pagpapakita lang ho yan na yung karapatan natin para bumoto. Wag naman ho sana masalaula ng samaan ng loob. Pagod din Ang personal na pagsasamahan atin yon, personal natin pagsasamahan yon. Tayo ay naniniwala na tayo ay magkakaibigan sa ating barangay at magkakakilala sa ating barangay. Pero kung pe-personalin mo na itong labang ito ay dapat nandito ito, nasa iyo ito, hindi ko ganon dapat, napakailap sa ituring na lang natin na ano ba yung nagawa natin sa barangay. Ganon na lang po tayo magsansuri. Kasi may comparison po kasi yan wag ho tayong wag tayong mawala sa ng paglilingkod May comparison po kasi yan. Halimbawa, barangay captain ka ngayon. Pero yung bago ka naging barangay captain, yung sinundan mo ay mas makisig sa iyo. At kita mo naman yung mga barangay mo at mga proyekto at mga pagawaing barangay. At yung ilang mga activity para sa mga piyesta at sa mga kabataan ay nagagampanan ng mga sinundan mong mga puno ng barangay. Tapos kung ikaw ay naluklok ay hindi mo nagawa, mabigat ho yun sa iyong mga kabarangay. At kailangan mo ipaliwanag yon. Ano ba ang dahilan? At ba't nagkaganon? Yung may sinasabi nga nung Saturday, ang sinasabi ni kasamang Ed,
yun daw mga barangay captains na ngayon na walang kalaban, simple lang ho daw, simple lang ang paliwanag. Ibig sabihin, yung barangay captain dahil wala siyang kalaban ay ay maayos ang panunungkulan niya doon sa mga taon na nakaluklok siya bilang barangay captain. Tama din naman ho, essentially. Ano ho? Dahil, ba't ka naman ako lalaban? Ang ganda naman ng pamumuno ng barangay captain namin. Ba't naman ako lalaban? At walang kalaban, ano ho? Pero, may mga barangay din naman po na hindi pa nakaluklok or walang kalaban talaga ho yung lumalabang barangay captain. Alam niyo po ang isang dahilan. Dahil ang isang dahilan naman ho, ay dahil nga ho doon sa matataas na mga politiko na nagbuyo, ng mando doon sa loob ng barangay na, wag ka na lumaban, ito na lamang ang palabanin. May mga barangay ho dito sa Calapan na ganyan, na ang nagmamaneobra doon sa isang barangay ay iilang mga politiko, matataas na posisyon sa politika, paano naman ho yung ang tanungan ho dyan Sa tangke. maayos na ba yung mga tao dyan talaga sa barangay na yan para gayon ang mando? Matagumpay ba lahat yung mga yan na kaya ganyan ang pamamalakad mo? Ibig sabihin, wala nang pagpipilian doon sa barangay na yan. Kinokontrol mo, kontrolado mo. Mayaman na ba yung mga mamamayan dyan? Na kontrolado na ba talaga ng mga ilang politiko yung barangay na yan? Imagine mo, may isang term pa yung isang barangay captain, pero pinaatras mo at ibinigay na lang ng barangay captain doon sa first councilor na lalaban ngayong barangay chairman. Walang kalaban si konsehala. Dahil pinaatras mo yung sanang last term na barangay captain. Hindi natin alam kung napangakuha ng proyekto pero mali naman yon, kasi ako nasasabi ko ito kasi may mga nagsasabi din sa akin na mga taga riyan sa barangay na yan, hindi ko na lang mention kung anong barangay yan, na sabi wala na kaming pagpipilian. What if kung may mga gustong mabigat po yung gano'n, parang lahat ba ng pangako mo hindi mababali sa barangay na yan? Sana. Good morning po kay Sir Aris Austria Zamora Clergo. Yun, kay attorney, magandang umaga po sa inyo. Sana'y lagi kayong ligtas at hindi babainte ang dugo. Maghapot magdamag sa pabrika, kayod kalabaw. Ilang days na lang ba bago mag-election at bago sa Saturday po, huling araw ng pangangampanya, Ibig sabihin 23, 24, 25, 26, 27, 28. May 7 days, 6 days pa po para mga mag-ikot-ikot. Ito mga naghahangad, mga aspirante sa mga barangay para lambingin at hikayatin ang kanilang mga kabarangay para sila ay iboto. Nagtanim ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Ganun lang po sana, ewan ko, baka kalakaran na ito, parang siyempre minamanok-manok din ng mga matataas sa posisyon sa bayan ang itong mga barangay officials na ito, yung mga lumalaban. Sana naman wag naman sanang gano'n na magpadala tayo sa ganong sistema ng kalakaran na
sunod-sunuran tayo. Hindi sana ganon. Mas siguro mag-focus na lang muna tayo. Na ano ba talaga yung gagawin natin sa ating barangay. Ang maluto ay iba ang kumain. Ako, sinasabi ko particular yung barangay Lumang Bayan sinasabi ko kasi mungkahi din naman ho yun ng inyong mga doon sa lahat mga nakaupo ngayon na barangay officials nitong barangay Lumang Bayan. Mungkahi naman ho sa akin yan ng inyong mga kabarangay na mga tao dyan sa barangay Lumang Bayan na sana ganun. Una, ang sabi nila, dagdagan daw yung mga barangay tanod dyan sa barangay Lumang Bayan. Although, sabi ko nga, yung 6-8 na dumuduty dyan, araw-araw ng mga barangay police, natutugon na naman nila ang kanilang gawain. Pero sabi nga nila, parang hatak na hatak sila doon sa trabaho nila dahil malalayo po kasi ang sityo dyan sa barangay Lumang Bayan. Ako, at ito'y napapakinggan din siguro, may mga ilang malalaking barangay din dito sa atin sa lungsod ng Calaban. Siguro, dito sa ating lalawigan na saan ba nanggagaling yung honorarium nitong mga barangay pulis na ito? Kasi ito yung mga ito ang buwis-buhay din kuminsan sa mga barangay. At kakarampot din naman nga ang honorarium ng mga yan. At ang honorarium ng mga yan ay nakadepende pa sa ira ng barangay. Ano? Ay walang laman. Sana ang katahimikan po kasi isa sa maganda yan para maimpluwensyahan mo sa iyong barangay yung mga investor. Yun po kasi yung gusto nating sabihin. Kasi ang isang investor ang isang kapitalista, ang isang magninegosyo maglalagak ho yan ng isang negosyo o ng isang establishmento sa inyong barangay. Ang una hong tinitingnan niyo niyan ay yung political stability ng inyong barangay. Sa political stability, meron ba dito mga gang? Meron ba dito mga luko, mga walangya, mga magnanakaw? Yun po ang tinitingnan kaagad nila. Ngayon, yung sinasabi ko ho kanina, minsan nga may mga tanong pa dyan yung mga investor na dito ba ay may presensya ng New People's Army? Dito ba ay may presensya ng mga terorista? Dito ba ay may presensya ng mga pirata? Or ng mga kung ano pang mga masasamang loob? Ganyan ho kasi maglagak ng mag-invest yung ilang mga kapitalista sa mga barangay. Ang sinasabi ko po, kung bibigyan natin ng magandang seguridad yung mga tao sa inyong mga nasasakupang barangay, magbubong po, dadami ho ang mga diyan, ang mga mag-i-invest, madadami ang mga magtatayo ng mga establishmento para sa pagninegosyo. Kaya ang akin po, ito naman ay nasasabi lang ng ilang mga kababayan natin dyan sa barangay Lumang Bayan na dagdagan itong mga barangay pulis na ito para masecure at hindi naman pagod na pagod itong 8 naka-duty lagi araw-araw. Parang sila na nga yung parang kulang na lang ata nitong mga barangay pulis na ito dito sa barangay Lumang Bayan. Dalhin na nila yung kanilang yung kanilang mga damit at yung kanilang mga lutuan para doon na tumira sa kanilang barangay outpost doon din sa barangay Lumang Bayan. Mukhahe ko lang po yan mukhahe ko dito sa barangay Lumang Bayan at saka dito na rin sa lahat ng mga barangay, malalaking barangay at malalayong barangay dito sa atin sa lungsod ng Calapan na dagdagan nyo itong barangay pulis ninyo sa inyong mga barangay para sa katahimikan ng inyong mga nasasakupan. Ang mga puwetre, bantay sa lakay na mga lider ng nasyon. Kahit nag-EDSA 3 Magandang umaga po kay Konsehal Gary Gasoy Clergo ng Barangay Managpi, Calapan City. Alam ko lalaban ito si Konsehal Gary Clergo ng Barangay Captain, Barangay Captain itong Barangay Managpi. Magandang umaga po sa inyo.
at sa inyong mga katunggali. Good morning din po kay Kuya Rodel Hinabe Ako ng Barangay Bangkuro, Nauhan. nang maghintay. At ito'y lalaot din sa lona ng politika at tatakbo daw itong konsehal ng Barangay Bangkuro, Nauhan. Magandang umaga po sa Ilagan Family, kina Madam Pem ng Barangay Bangkuro. At syempre, kay Boss Dan Jeremia ng Barangay Bangkuro. At nag-i-invite ito sa 24. Piyesta ata nitong Barangay Bangkuro sa October 24. Matingnan Boss Dan kung makapunta diyan At maraming salamat sa imbitasyon niyo po sa amin. Buhay natin di pa rin nagbabago. At syempre makakalimutan baga natin tong si Boss Rio, si Sir Rio Tupasi. Sir Rio Panaligan Tupasi ng Barangay Concepcion, Nauhan. Maghapot At syempre kay Madam Wilma Miraples. Magandang umaga po sa inyo. kayod kalabaw sa bukirin. Ulanit arawin tayo sa kalsada. May sulong lamang ang adhikain. Monday, Tuesday po. Tuesday tataas ang presyo ng gasolina. Tataas ang presyo ng lahat ng kerosene, ang diesel, ang gasolina. Pero imagine niyo mukhang malaki ho ang itataas kaya mag-full tank na ho kayo mamaya ng inyong kung kayo ho ay may mga sasakyan nagtataka tayo minsan nung bumaba itong gasolina at saka itong diesel. Nung minsan parang may napakinggan tayo sa TV may parang interview sa isang undersecretary ata ng Department of Energy. Tinatanong nung isang media kung yun daw digmaan na yung gera na nagaganap sa Israel at saka Palestine may epekto po ba ito sa ating presyo ng langis? Sabi ng undersecretary ng Department of Energy, wala daw dahil malayo naman daw ho. At hindi naman daw tayo umaangkat ng langis o ng gasolina diyan sa mga bansang nagkakaroon ng gera. Tayo ang pangharang Pero pagkatapos po nun, after 3 days, 4 days, sa may posibilidad daw ho na tumaas ang presyo ng langis sa bansa, dahil may malaking pagkonsumo itong US, yung Amerika, may malaking pagkonsumo, may malaking demand yung US. Kaya damay daw yung Pilipinas sa pagtaas ng presyo nitong gasolina. Ano bang doon? Ano bang ang dahilan nun? Dahil tayo ba ay umaangkat dahil may malaking demand yung US dahil nagpapadala siya ng pandigma sa sumusuporta sa Israel? Tayo ba doon umaangkat sa US ng langis? Kaya medyo mahirap din po, mahirap na ano bang papel talaga ng US dun sa laban na ito talaga bang ito na yung sinasabi nga yung G7 sa usapin ng digma kasi ang US ang isa sa pinaka mataas ang armas sa buong daigdig sa pinakamayaman sa armas pandigma ang US Napakailap sa parang kaya niya mag-control ng mga bansa at kaya syempre bahagi ng business yan pwede tayong magbenta o pwede tayong magbigay, magpahiram, pero ganito ang dapat mong gawin pagkatapos ng digmaan. At tulad doon ng dati tayo nananawagan kahit yung Roman Catholic ay nananawagan
nananawagan ng kapayapaan na nagaganap dyan sa ng digmaan sa pagitan ng Israel at saka ng Palestine. At ang mayor na nadadamay ay itong mga kabataan, mga bata, mga sibilyan naman ho ang nadadamay, ano? Buhay at kabuhayan ho ng mga sibilyan ang nadadamay. Sana po matigil na rin ito dahil arawin tayo ano ba, ito ba ay pagturing na lang na parang hindi tayo nananampalataya na talagang may Diyos. Lahat yan ay nilikha ng Diyos at may buhay ang lahat na yan. Ano? Kung iisipin mo, ano, yung Israel, dyan ang galing si Kristo, ano? Sa Jerusalem, pinanganak si Kristo. Nasa bahagi ng Israel. Sa Bible, nakandyan yan. Nakasulat yan. Pero ito ngayon siya ang pasimuno, ano? Para saklawin yung isang bansa. Simple lang po ang usapin lagi ng gera ng mga bansa, ano? Ang usapin ho ay manakop. Ang usapin ho ay lupa. Ang usapin ho ay kamkaman ng lupa. At sa lupa ay may mineral, ano? May yan po yung isang yun ang dahilan lagi kung bakit may gera. Usapin ho ng agawan ng teritoryo, usapin ho ng mineral, usapin ho ng lupa, usapin ng agawan ng teritoryo. Pero pag nagkaroon ng digma, ang salantaya mga sibilyan. Imagine niyo ano, mayayamang mga bansa. Hindi ba kayo naniniwala sa poong lumikha? Hindi ba kayo nangingilabot sa inyong mga mandato na inuutos para gerahin, bombahin ang isang bansa na hindi nyo alam kung sino tamain ang tamain? Parang alam nyo, yung time nung tayo dito sa Marawi Siege. At hanggang ngayon hindi pa nakatayo yung Marawi, ano? At nasa na ba yung pondo diyan sa Marawi na yan? At kahit yung mga kapatid nating Muslim na ngayon ay nandito sa Mindoro, nagtataka nasa na ba yung pondo para diyan sa pagtatayo ulit sa Marawi. Imagine niyo ha. Sino ang mga diyan? Nasalanta. Sino ang mga napirwisyo diyan? Yung mga kapatid nating Muslim na mga sibilyan, mga kabataan. At actually hindi na nga lang na yan kung ilan ang total na namatay diyan pero libo-libo rin libo-libong mga kababayan natin ang namatay diyan. Yan ang sinasabi natin, kapwa Pilipino nagpapatayan, ano? Itong mga gera ng mga bansa, parang, kapwa, mga buhay-buhay na ang nasasawi. Kaya medyo, nagdurugo ang ating damdamin pag nakikita natin sa mga palabas, yung mga batang patay. ay nakakapagod din ang umasa, lalo't ang bituka ay walang laman. Napakailap sa mahirap ang hostisya. Magandang umaga po kay Boss Jais. Kay Boss Jais Silaga ng 241 Game Farm. Medyo inalat. Ganyan talaga boss pinakita naman yung performance ng iyong mga handler at saka ng iyong mga alaga. Talagang pag dumating yung pagdinapuan ng bayawak ang batok ay talagang medyo walang gagaling dun sa kamalasan. Anyway, pinakita naman yung performance boss. Tuloy-tuloy lang, sabi nga ang umayaw ay hindi nagwawagi. May pagbawi At magandang umaga dito kay Konsehal Sani Gomez ng Barangay Fortuna. Ang balita ko nasa Provincial Hospital pa ito ngayon. Pero get well soon Konsehal, pagaling ka. Sana'y mag-negative yung sinasabi mong operasyon. Sana'y makauwi ka na at
Hindi ka naman iiwanan ng iyong mga kababayan dahil maayos naman yung panunungkulan mo bilang konsehal ng bayan ng yung barangay diyan sa Barangay Fortuna. Sana pagaling ka. Sa tangke. Siyempre, magandang umaga sa Malugay Farmers Cooperative. Kina Chairman, kay President Dominador Remendados Jr. Kay Kuya Doms. Magandang umaga sa inyo dyan. Sa kina Sir June at kina Paring Michael. Nagsaing, ngunit nang maluto ay Ilan bang member itong Malpang ko? Nasa 200 members ata ito. Itong Malpam ko na ito. Itong Malugay Farmers Cooperative. At syempre sa sakap, samahang pangkabuhayan at pangkaunlaran ng Fortuna. Pang-agrikultura ng Fortuna. Magandang umaga po sa inyo. Ang nag-aabang ang mga buwetre, bantay sa lakay na mga... Good morning din po kay Konsehal Edelberto Saez. Kay Konsehal Edelberto Saez ng Barangay Bayuin, Socorro. Ang alam ko papalawat ito sa lalabang barangay captain ng Barangay Bayuin, Socorro, Oriental, Mindoro. Good morning po sa inyo, Konsehal. At syempre, makakalimutan baga natin itong sa ating pinsan, kay Pinsang Ramil Kambal Mendoza ng Barangay Lumang Bayan. Good luck Pinsang Ramil Kambal Mendoza ng Barangay Lumang Bayan. Papalaot din ho ito sa magano rin ho ito nagdadagdag din ng sakit ng ulo. Lalaban ho itong konsehal ng Barangay Lumang Bayan. napakailap sa mahirap ang hostesya. Lalo't bansa ay hawak lang ng iilan. Nag-people power one, nag-people power. Siyempre, baka malimutan natin shoutout out po kay Sir Kamal Mamungkal ng Barangay Tibag. At siyempre sa Perez family, sa Ornos at Perez family ng Barangay Kalima, Pola, Oriental, Mindoro. Kina Tatay Putin at kay Madam Jubilin Ornos ng Barangay Kalima. Good morning po sa inyo, Madam at Tatay Putin. Pabrika. At kay Ate Vicky Andalbeno ng Barangay Sampaguita. Magandang umaga po. May sulong lamang ang adhikain. At syempre baka malimutan natin dyan sa Agdan family at Austria family dyan sa Barangay Malad, Calapan City. Magandang umaga po sa inyo. Sinasarili lamang ng mga sakim. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Ingat-ingat din po ha. Dahil tayo nga dito sa Mabuhay Mindoro, MIB4 Online Radio sa Pilipinas, ang tagubilin po lagi natin at tayo na may nag-umpisa nung time ng pandemic. At itong programa natin ito ay na-create at create para maipahayag yung kahalagahan ng kalusugan at yung kahalagahan paano labanan yung COVID na nagdaan. Tuloy-tuloy tayo na ang serbisyo nitong Mabuhay Mindoro ay para ipaabot lagi regarding sa usapin ng kalusugan ay na-create ito at create ito sa katauhan ng dating mayor ng Nauhan ni Attorney Judge Mark Marcos Habang
Ang tagubilin lagi, panatiliin natin yung pagsusuot din ng face mask. Ngayon, sa panahong ito, dahil tumitindi ho yung mga trangkaso. Kahit ho ako, itong nagdaang linggong ito, matindi ho ang trangkasong dumapo sa akin. Hindi ko ho alam na talaga masakit ang buo mong katawan. Masakit ang ulo, masakit ang kasu-kasuan. At parang laging mabigat ang batok. Parang trangkaso, sabi nung nanay ko. Ano? Tayo naman ho, kahit paano concern tayo. Kaya ang ginawa ho natin, hindi na muna ho tayo naglalabas ng bahay nung alam natin nakakaramdam tayo ng ganong sakit. Sana yung ganon ho, ano, kung makaramdam tayo ng ganong karamdaman, may sipon, may ubo, or may ilang nararamdamang masama sa katawan, at hindi naman ho mahalaga yung paglabas-labas, wag na lang ho, wag nang lumabas ang tahanan, magpagaling na lang sa bahay, ano ho. Kasi ayaw kong sabihin na pumunta agad ng ospital dahil mabigat ho kasi lagi pag sinabing sa ospital, parang pag sinabing ospital yan may sign na agad ang peso na naka-align sa iyong utak, parang gastusin na naman. Kaya ganun ho, ano, kung halimbawa, ang usong sakit nyo, sore eyes, yan, mga trangkaso na yan, ubo, sipon, ano pa ba? Wag na lang ho lumabas ng bahay. Or kung lalabas man ho ng bahay, di lagyan ng protection. Kung halimbawa may sore eyes, di mag-shade ka, ano. Kung may kung may ubo ka o may trangkaso, di mag-face mask ka. Yun hong ganong pagturing sa inyong sarili, ay pagturing nyo na rin ho at pagmamahal nyo sa inyong mga kababayan para hindi ka makahawa. Sa pabrika. Pero ang the best po dyan, bahay ka na lang. Huwag ka nang lumabas ng iyong tahanan. Ulanit arawin tayo sa kalsada. Good morning din po sa De La Rosa Ortega family. Hinarap Diyan sa Barangay Socorro. Barangay Socorro. Barangay Zone 3. Bayan ng Socorro. ang bunga. At syempre sa Luarca, Laison at Mangkeria family. Diyan sa Barangay Panggulayan, Pinamalayan. Congrats po, baby boy ata itong kay Sir Ryan. Ang bagong baby boy ni Sir Ryan Mangkera. Ano bang katungkulan na ngayon itong si Sir? Sa PNP o sa Army? PNP. Oo. Ano bang katungkulan na ngayon itong si Sir Mangkera? Alam ko na tumaas na ang ranggo nito na-promote ito si Sir Ryan Mangkera ng Barangay Panggulayan, Pinamalayan. Congrats po, sir. Alam ko naka-baby boy ka Siyempre, magandang umaga dyan sa mga kaibigan natin dyan sa kaibigan natin dyan sa Barangay Biga, Barangay Biga Pola, Oriental Mindoro, sa Habat family at saka sa Grangos family, kina Kuya Alex dyan sa Barangay Biga. At syempre sa Zamora family dito sa Barangay Ibabais, Zamora, Melendres, Manansala, Mendoza family. Magandang umaga po sa inyo. Sa mga tiyuhin at mga kamag-anak natin dyan. Kina Konsel Gerson Zamora. Kina Konsehala Tessie Zamora. Magandang umaga po. At syempre kay Sir Elmer Zamora ng Barangay Ibabais. At papalaot din ata ito ng maglalagay din ito ng sakit ng ulo. Lalaban din ata ang konsel ito. Si Sir Elmer Manansala ng Barangay Ibabais. Ang mga pangakong laging At parang itong si Konsehal Tess
Tessie Zamora ay lalabang kapitan ng Ibabais. Okay. Salamat po sa informasyon. Siyempre, binabati ko ng ang pinaka-poging-poging pinsan ko dyan sa Barangay Ibabais. Kay Kuya Brian, na Zamora Milendres. Kay poging-poging Brian. Ng People Power 1, ng People Power 2, ngunit hindi pa rin tayo na Next Wednesday po ulit tayo ha. Kita-kita tayo next Wednesday, ano. At sana tangkilikin nyo rin yung programa namin ni Sir Ed, yung saktong-sakto lang. Every Saturday and Sunday, 9 to 10 a.m. At syempre itong Mabuhay Mindoro, every Monday, 10 to 11, and every Wednesday, 9 to 10 a.m. Binalikat ang lahat ng pasanin, ngunit ang bunga ng ating pagsisikap Sinasarili lang. Muli po, wala na po tayong oras, ano? Muli po ang inyong lingkod, Omar Clerigo, ano? Ang programa pong ito'y bayad. At patuloy po ang ating programa. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan, sa kalikasan, at sa mga mamamayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang pangharang sa tangke. Tayo ang pambala sa kanyon. Habang nag-aabang ang mga buwetre, naghihintay ng tamang pagkakataon. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsabi